Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Medyo late tayo nag-broadcast dahil yung ating nararamdaman Opo, pasensya na po kayo. Pero mahalaga tayo pinutuloy sa umaga ito. Salamat sa Lord. Patuloy natin ipagdasal si Mama ni Apple, no? Dahil nung nakalipas na araw, kailangan dalhin sa ospital para sa probably check up or what, no? Pero mahalaga lang yung kalusugan kasi natin. Opo. Maraming salamat Junior Coronel for joining sa ating broadcast, bro. Sa entire family, maraming salamat po. Tayo po magsimula. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Masalamat po sa umaga ito sa magandang panahon. Salamat po sa inyong patubay sa aming pamamahinga kanina. Maraming salamat po sa lahat. We would like to thank you sapagkat ang mabuhay kada araw ay isang pagpapala galing po sa inyo. Kami dumadalangin as we look into your word. Ma-appreciate namin ito at makatulong ito ng malaki sa amin, sa aming buhay pananampalataya. Maraming salamat po dahil hindi kayo nagpapabaya sa amin araw-araw. Lagi may mga tagumpay laban sa kasamaan. Salamat dahil mabuti kayong Diyos. Tulungan nyo kami na ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na ginagawa nyo araw-araw. We are looking forward na masunod namin ang kalooban nyo sa buong taon na ito. Patubay po sa inyong salita sa oras na ito at salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, sa lahat ng mga kaparian. Siyempre, Pope Francis, good morning, dyan, mula dyan sa Vatican. Opo. Agad namin, Pope Francis, ang inyo pong patuloy na magandang pagkalusugan kasi we understand, napaka-busy po ninyo. I hope may nagtatranslate sa kanya no, habang nagtatagalog ako. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay si Annalyn. Patuloy kang kumapit kay Lord. Sa mga panahon na ito ay talagang si Lord na yung pwede nating takbuhan. Gandang umaga rin sa aking mother, kay Mama Elsie, sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Cainta, sa Pangasinan. Good morning sa inyo. Yung aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson, magandang umaga po. At sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral, yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca, Pads, magandang umaga po, kay Pads Nobles at kay Pads Egay, magandang umaga. Diretso na ho tayo sa ating Gospel of the Day, John chapter 7, 1 and 2. Tas laktaw tayo ng verse 10 at diretso tayo ng 25 to 30. Sabi ho dito, pagkatas ito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang ginagawa mo? Verse 10. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus, papunta sa pista, pumunta rin si Jesus pero palihim. Verse 25 hanggang 30. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gustong patayin ng mga pinuno natin? Pero tignan nyo, flantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nilang siya ang Kristo. Pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, totoo bang kilala niyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan.
Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi niyo siya kilala. Kilala ko siya dahil lang galing ako sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpi ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa Kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Mga kapatid, hindi pa niya oras. Nasa bahagi pa rin tayo ng gospel. Mapapansin nyo, hindi ho tayo umaalis sa gospel. So, Matthew, Mark, Luke, and John. Umiikot-ikot lang ho tayo dyan sa isang taon Apo. At ito pong nabasa natin, ito rin ho yung sinasabi nationwide ng mga pare sa kanilang homily. Okay, kasi araw-araw yung misa sa atin sa Katoliko Yan po yung basihan ng kanilang homily. At syempre, binabanggit din nila yung first reading na kadalasan ay nasa Lubang Tipan at yung second reading natin ay kung hindi yan sa Book of Psalms ay sa mga epistles yan. Mga sulat ni Pedro, sulat ni Pablo. Pero ang pinaka-homily ay naandun sa gospel. Bakit sa gospel nakasentro ang mga kaparian sa kanilang homily? Sapagkat yung sinasabi ng Panginoon Diyos, yung pinaka-importante. Now, hindi natin sinasabing hindi mahalaga yung sinabi ng mga apostol. Hindi ho yun. Ang pinakamahalaga sa atin, sa Katoliko, ano ba yung winika ni Jesus? Kasi yung mga salita ng Panginoon, ng Panginoong Jesus, yun ang yun ang pinaka-pinalulutang ng mga kaparian sa kanilang homily, mga kapatid. Kasi nga, ang sentro ng Katolisismo, hindi po si Virgin Mary. Hindi po yung mga saints natin. Hindi po yung aral ng simbahan. Secondary lahat yan. Ang pinaka-highlight ng Katolisismo ay ang Panginoong Jesucristo mismo, mga kapatid. So makita nyo sa mga unang talata, pinag-uusapan dyan na yung lugar ng Galilea, lugar ng Judea, tapos yung binabanggit dyan na plano siyang patayin. Tapos sa eksena mabasa natin na pupunta sila sa isang pista. Alam mo ang mga Hudyo maraming pista Opo. Ano meron sa pista? Siyempre masaya ho yan. Maraming tao nag-gather dyan. Pero ang Panginoon, nung pumunta ng sekreto dun sa pista, hindi para makipamiesta, kundi para magturo. Kakaiba yan, di ba? Tayo, pagka may piyesta ang ating nasa isip, okay, kainan yan, masaya, doon tropa. Okay? Pero siya nandun para magturo. So gusto ko rin banggitin mga kapatid, hindi ibig sabihin na may binanggit siyang may mga kapatid dyan si Jesus. Ay may mga naging kapatid pa nga si Jesus. Hindi ho. Pag yung binabanggit sa Bible na brothers and sisters, hindi ho yung tumutukoy sa kapatid talaga, kundi mga pinsan, kamag-anak. Kaya yung nababasa natin na hinahanap siya ng kanyang mga kapatid. Hindi ho yun literal na kapatid ng ating Panginoong Yesus. Kasi wala na hong naging kapatid pa. Wala nang naging anak pa si Virgin Mary after kay Jesus Christ. Bakit po? Anong paliwanag ng Katoliko dyan? Maaga namatay si Jose. Wala na nga ho nabanggit Di ba? So, naniniwala po tayo na ang si Virgin Mary po, una na natili po siyang birhen. Okay? Yung kanyang kapanganakan, it was caused by the Holy Spirit. Medyo para mahirap tanggapin niya ng mga kaibigan natin protestante at mga evangelicals, pero we are firm enough to stand na si Virgin Mary ay nanatiling birhen nung kanyang panahon, nung siya ay pagkadalaga, siya ay patuloy na natiling birhen after nung kanyang pagsilang sa Panginoon Diyos at sa kanyang dulo ng kanyang buhay. Yun po yung ating tindig dyan at yung ating paliwanag. Of course, sabi nga natin, huwag kayong mag-aksaya ng panahon magpaliwanag sa mga protestante. Bakit po? Hindi nila tatanggapin yan. Ganun kasimple. Pero tayo, at least alam nyo ang dahilan. Bakit ang ating paliwanag, we maintain sa doktrina na si Virgin Mary ay nanatiling birhen. Okay? Nanatiling birhen. Yan. At least nagkakaintindihan po tayo mga Katoliko dyan.
Ano pa ho sinasabi natin dyan sa binabanggit dyan? Gusto ko sentruhan doon sa sinabi ng ni John, hindi pa niya panahon. Bakit openly nangaral po siya, walang gumagalaw sa kanya? Ang sabi ni John, hindi pa niya panahon. Alam mo sa pang-araw-araw na buhay, yung aksidente, hindi mo naman yan pinagpaplanuhan, di ba? Bigla hong dumarating yung aksidente. Pero pag hindi pa panahon ng taong mamatay, maraming nangyayari. Nakakaligtas siya, nakakaiwas siya doon. Ito lagi problema ko, ilalamunan ko. Dali po ah. Pag hindi mo pa panahon, makakaiwas ka. Marami tayong nakikita sa videos, no, sa YouTube na ano na lang konting-konti na lang madidisgrasya na, di ba? Pero nakaiwas pa. Ngayon, ang paniwala nating Katoliko dyan, sino na nag-ingat? Sino pumatnubay sa atin? Bakit nagkaganon? Meron po tayo mga personal guardian angels Again, hindi naniniwala dyan yung mga protestante at mga evangelical sa mga kaibigan natin. Ang sinasabi ko sa inyo, let them. Huwag kayo ma-access sa kanila magpaliwanag kasi hindi yan sila tumatanggap ng mga paliwanag natin. Ganun kasimple ha. Pero at least pinag-uusapan natin to kasi nagkakaintindihan tayo. At saka basically yung mga binabanggit ni Brad Calix ay primarily for Catholics ito. Kaya yung mga kaibigan natin na makikinig sa ating broadcast, nagsasayang sila ng panahon. O sila ay makikinig pa dito sa broadcast na ito. Kasi wala silang mapapala rito at wala silang maiuwi ika nga. Kasi hindi nila ito ma-appreciate kailanman ang mga mensahe na binabanggit ni Brad Calix dito. Mga kapatid, hindi pa panahon ni Jesus. Openly nangangaral, nagtuturo. Ano sabi nila? Kilala ko tong taong to di ba? Siya yung planong patayin. Pero bakit nangangaral dito? Pumunta ng Jerusalem, atin ang pista, hindi naman nakipamiesta. Nangaral naman siya dun sa templo. Imbis na nagsasaya siya, hindi Hindi nagsaya si Jesus Ano ba yung personality niya? Takot ba siya sa tao? May phobia ba siya sa maraming tao? I don't think so. Iba kasi yung mission ni Jesus Ang mission ni Jesus to accomplish the will of the Father. Okay? Kasi kung wala siyang hilig sa piyesta, in the first place, hindi na siya sumunod doon sa Jerusalem para umati ng pista. Gusto niya rin yun People-oriented si Jesus, mga kapatid Hindi po siya aloof na tao na katulad natin. Ako, napapagod ako pag maraming tao Sa edad ko na to. Hindi na ako doon, atin ako ng concert, sabihin mo ng ganun. Siguro, depende. Pero hindi ako tatagal doon kasi nga, pag marami masyadong tao, para bang hinihigop yung lakas ko. Yun ang pakiramdam ko Oo. Saka hindi ko na nai-enjoy yung maraming tao sa edad ko. Ang gusto ko yung mga few selected na may sense kausap. Yun yung mga ganun Yung mga tao mahilig magbasa. Doon ako sumasama Yung may mga sense kausap Pero yung mga wala naman ding hindi ako doon Pero si Jesus, makita natin dito. Grabe yung passion niya to share, to teach about the kingdom of God. Wala siyang pake kung ano mangyayari sa kanya Kasi ang kanyang nasa isip to accomplish the very will of the Father. Kasi yun nga ang dahilan kung bakit siya ipinadala. Sinasabi niya. Ano pa sabi ng Panginoon? Hindi niyo kilala yung nagsugo sa akin, pero kilala ko siya kasi nanggaling ako sa Diyos Ama. Hindi humatanggap ng mga tao yun.
Kasi iba nga yung expectation nila sa the coming Christ. Again mga kapatid, maling sabihin natin si Jesus, first name, apelido niya Christ. Hindi ho, mali po. Magkaiba po yun. Iba ang Jesus, iba ang Christ. Jesus meaning, siya ay nagliligtas. Jesus saves. Yung Christ, the anointed one, or the Messiah. Yun po ibig sabihin. Kaya mga kapatid, mahalaga po ito kung tututukan natin yung ginagawa ng Panginoon nung siya nasa lupa. Isang bagay na pwede nating makuha sa talatang ito, mga kapatid. Very passionate si Christ doon sa pagsunod niya sa Father. Tayo po ba may ganun tayong attitude na pag tayo po ay nabubuhay tayo, na alam natin the reason why we exist is primarily to obey God's will? And di ko alam kung aware ang maraming Katoliko sa Pilipinas na the reason why nag-i-exist tayong lahat, not for ourselves, hindi para sa career lang ho natin, sa pamilya, sa investment, sa mga relationships natin sa kapwa natin, secondary lahat yan. The primary purpose, bakit tayo nandito sa lupa, is to seek and to follow God's will. Yun po yung numero 1 Opo. Secondary na lang ho yan na i-manage natin yung pamilya natin. Tayo ay may apostolate sa ating mga parokya. We are doing good works. We are preparing. Diba? Secondary lahat ho yan. Pero parang si Jesus, no? Sana po ito yung aking panalangin na makita natin yung ating mga sarili na gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Opo. Gusto nating sundin Opo. Now, honestly, struggle tayo lahat yan. Kasi gusto natin tayo na susunod Para bang yung issue na, Brad Calix, susunod ako sa kalooban ng Diyos? Hindi ba't may free will ako? Dapat ako yung boss sa sarili ko. Mali po. Kayo ang boss doon sa kung may kumpanya kayo ang boss dyan. Pero hindi nyo pa naiintindihan ang tunay na pagiging Katoliko o hindi kayo marunong magpakumbaba. Dapat makilala natin, si Kristo ang sentro ng lahat. Ng negosyo mo, pamilya, investment mo, mga relasyon mo sa kapwa. Okay, yung mga plano mo this year, 2025, as we journey together, di ba? Etong Pilgrims of Hope, lahat tayo manlalakbay Nasa paglalakbay tayo na bit-bit ang pag-asa. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi nakita natin dito, very passionate si Jesus in following the command of His Father. Sana ganoon din ho tayo, mga kapatid. Na gusto ko rin hong bigyang pansin dito, yung sinabi ng ni John, hindi pa niya oras. Mga kapatid, yung timing, napaka-importante ng timing. Pagka ang isang wala pang sapat na paghahanda ay papasok sa pag-aasawa, marami hong nangyayaring hindi maganda. Okay. Yung preparation, napaka-importante ho yan. Papasok man sa pag-aasawa, pag-abroad, etc., kursong kukunin, yung timing napaka-importante. Kayo po na may mga sasakyan, di ba? Alam nyo naman yan. Hindi kayo pwedeng kambyo ng kambyo Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. May timing ho yan. Hindi kayo pag nagkambyo, diretso kayo sa tercera. Wala ho. Lahat nagsisimula sa primera Oho, nagsisimula sa primera lahat Hindi ka pwedeng pumunta ng gitna nun Masisira ang transmission Opo. Yan yung napaka-importante nung timing. Timing sa pagpasok sa pag-aasawa, pag-aaral, doon sa mga nagnanais maglingkod sa Panginoon bilang madre at pare, lahat yan may timing. May perfect timing. Di ba pag marunong ba kayo magsaing?
matanong ko lang kayo, marunong kayo magsaing? Pag nagsaing po kayo ng manual, may timing yan eh. Okay lang sana kung may rice cooker kayo, no? Pwede niyong pabayaan yun eh. Pero pag nagmamanual ka, masusunog ho yan. May timing yan, may tamang oras yan. Hindi ho yan pagka sinalang mo na 1 minuto, luto yun. Hindi ho, walang ganon. Tagal ko na ho nagsasaing eh. Opo, yan po yung minaster natin eh, bilang panganay eh. Kasi yung tatay ko, napakahigpit po sa amin noon eh. Bawal na bawal yun pag nagsasaing. Nagsasaing kami, tapos hindi mo babantayan. Naku, delikado ka. Ayaw na ayaw ng tatay ko pa nagsasaing ka. Yung kapag ka kumukulo na, tapos na sa paligid nung sa paligid niya may tumutulo doon na kasi napabayaan mo, hindi mo kagad naangat, di ba? Kasi tendency nun, mag-ano yun sa paligid eh. Nang ginamit mong palayok man yan, etc. yan eh. Alam ng papa ko yun. Pag napabayaan mo yung sinaing mo, talagang may hirapan ka, talagang may punishment kagad yun. Kaya yun yung minamaster namin. Tamang paraan ng pagsasaing. May timing po yan. Lahat ng bagay may timing. Pagka tayo ay sumugod ng wala sa lugar, mahirapan po tayo. Ikaw ba, magbo-board exam ka ba ng basta-basta na wala kang preparation? Hindi mapapaya ka dun eh. Yung expectation ng mga tao iba eh. Ikaw ba magpapakasal basta-basta nang hindi ka nagpe-prepare? Importante may timing. Maski na sa paglalabaho may timing. Okay ngayon, di ba, tag-araw na. Masarap paglaba eh. Di kayo ho na nagpapalabas sa labas, nagpapalaundry kayo sa labas, nagbabayad kayo ng 25 pesos per kilo, nakatulad ni Brad Calix paminsan-minsan, pwede nang tayo na mag-manual yan, no? Di ba nila siyempre, kung sanay ka magtrabaho sa trabahong mahirap, trabahong katulong daw yan eh. May timing. Sa pagbo-broadcast natin, may timing din ho. Kaya lang minsan, si Brad Calix, wala ho tayo sa timing minsan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang hirap minsan pag nagigising ka na, gusto ng utak mong tumayo, pero yung katawan mo hindi nakikisama. Naku, mahirap po yan. Huwag niyong pwersahin yung sarili niyong tumayo o gumawa ng isang bagay na hindi sumasang-ayon yung utak natin. Ang nagdi-decide sa atin yung utak. Gusto niyang bumangon, pero yung katawan mo sabi, hindi, relax muna, hindi ko pa kaya. Di sumunod tayo. Kasi dapat may coordination yan, yung utak natin sa kayong katawan. Kaya nga sabi ng mga eksperto sa kalusugan, mahalaga daw po na nakikinig tayo sa katawan natin. Kasi pag hindi tayo nakinig sa katawan, pinuwersa po natin, kasi gusto natin, pag hindi proper ang coordination, walang timing, disgrasya po tayo. As I close mga kapatid, bilib ako sa Panginoong Yesus. Bilib ako. Kaya niyang i-handle ang pressure. Mantakin mo, pinagpaplanuhan siyang patayin. Pupunta pa siya ron in public. Tapos kaya niyang i-handle ang sitwasyon na pinag-uusapan siya. Mapapansin nyo, di ba, nagbubulong-bulungan yung mga tao, tapos sabi ng Lord, hindi niyo ako kilala. Para sinasabi niya, huwag kayong magpanggap na kilala niyo yung nagsugo sa akin. At kilala niyo rin ako. Hindi niyo ako kilala. Ako kilala ko yung nagsugo sa akin. Bakit? Kasi meron siyang relationship doon sa Father. Ito yung usapang mag-ama Opo, kilala niya Tayo, kilala ba natin? Yung ating ika nga kilala ba natin yung ating mga magulang talaga? Na kung hindi natin maipaliwanag yung ating relasyon sa magulang natin, may problema tayo. Di ba? Ako, kilala ko yung tatay na namatay kong tatay. Kilala ko yun, yung mga entrada ng mga sinasabi sa umaga noon. Yung iba nga doon, nakuha ko Yung style niya nakuha ko Wala namang ibang pattern tatay mo lang Di ba? Yung nakalakihan mo yun Araw-araw kasama mo sa bahay yun. Yung style niya sa pagluluto, ang tatay ko kasi parang babae po Parang babae tatay mo.
Ang ibig kong sabihin, magaling sa trabaho sa bahay. Kasi mama ko teacher eh. Alam mo naman, pag teacher eh, wala nang masyadong panahon yan para, alam mo na, sa bahay. Eh, tatay ko magaling doon sa bahay. Kaya naman ako yon yung trabaho sa pangbabae. Paglalaba, tatay ko tumulong sa akin, yung nagturo, pagsasain ng maayos, etc. Paglilinis, dapat malinis ka dyan sa kitchen. Lahat dyan sa tatay ko, lahat nakuha yan. Lahat na sinasabi ng tatay ko, kabisadong kabisado ko. Oo. Bakit? Kasi kilala ko tatay ko eh. Kilala ko tatay ko. Mahilig siya makipagkaibigan sa mga tropa niya. Hindi mo pwedeng banggain yun, yung tropa niya. Hindi ka pwedeng mag-side comment doon. Kasi tropa niya yun eh. Kilala ko tatay ko. Walang the best na pwede mag-explain tungkol sa sino tatay mo. Ikaw lang din. Maliban na lang kung iniwan ka ng tatay mo. Maliban na lang kung namatay ng mas maaga yung tatay mo na maliit ka pa. Ibang usapan yun. Paano i-explain mo? Wala ka explain doon kasi hindi naman kayo tumagal na nagkasama sa bahay eh. Ang God the Father saka si Jesus, magkasama sila eh. Isinugo nga lang siya sa lupa. Kaya ang po pwede magpaliwanag patungkol sa God the Father, walang iba kundi si Jesus Christ. Na itong mga tao sa kanyang panahon nagpapanggap na kilala daw nila ang Ama. Hindi naman nila kilala, sabi ni Jesus. Hindi nyo siya kilala, hindi nyo rin ako kilala. Pero hindi ko pa oras, sabi ng ating Panginoon Diyos. Pero ang oras natin ngayon, alas 7:05 na, mga kapatid. At time to wrap up this thing. Mga kapatid, pag-pray natin ha, yung ating ating bansa. Sana ma-realize ng ating presidente at nung lahat nating mga nanunungkulan, ang Panginoong Yesus dapat lagi isama sa mga pagpaplano. Excuse me po. Pangalawa, pag-pray ho natin ang bawat isa na mag-grow tayo sa Lord. Marami tayong tendency na panghinaan tayo ng loob sa faith natin. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos minsan. Marami pwede mangyari sa araw na to ng Biyernes. Pero mga kapatid, let us encourage one another. Ako kailangan ko yung encouragement ninyo. Okay. Kaya natutuwa ako na may mga nagpa-private message sa akin na natutuwa sila sa broadcast. Alam mo, nakakataba ng puso yun eh. Siyempre kung may natatanggap ka na more negative comments, nakakapanghina yun, di ba? Pero kung ang mga nare-receive mo, halimbawa nagtatrabaho ka, even sa sarili mong pamilya, kasama mo sa workplace, di ba? Is positive, nagaganahan ka magtrabaho, di ba? Nabuboost yung moral natin eh. Tama po ba? Kaya ho, kailangan natin nowadays yung encouragement. Let us encourage one another. Let us all journey together with hope. Yun po yung kailangan natin, mga kapatid. Opo. Pag-pray niyo po ako, pupunta ako sa ospital para sa schedule ng misis ko kasi hindi nahihirapan kami sa online kasi para may problema ata yung online nila. Kasi lahat ng transaction sa Corazon Locsin Regional, lahat online. Hindi ka pwede mag-walk-in doon eh. Pero sa araw na to, ay magwa-walk-in ako doon kasi hindi nga kami makapasok sa appointment. Kailangan na ni Mrs. magpakonsulta sa kanyang oncologist daw po. So pag-pray niyo po yung lakad ko, after this, yahatid ko lang yung anak ko sa school. Pagkatapos yan, diretso na ako sa ospital. So ipag-pray po natin. Hindi tayo nakapag-broadcast kagabi kasi late na kami natapos sa meeting namin eh. Hindi na kaya ni Brad Calix na magsalita kasi nakakapagod ho yung nakikinig ka lang sa meeting. Nakakapagod yun sa edad ko. Hindi ko kaya na
masyado matagal. Kaya pagka alas 10 nga, medyo ano na ako hindi na ako, uneasy na ako. Okay naman yung meeting namin kagabi, medyo mahaba lang. Makabuluhan naman yung meeting. Yun nga lang, hindi na kinaya ni Brad Calix na mag-broadcast pa po eh. Kaya bawi tayo mamayang gabi ha. Lord willing, alas 8. Pero pag na-delay tayo ng konti, alam nyo na ha. Basta makita nyo ako, okay na tayo, masaya na tayo doon. Ayun lang po siguro. Alvin Bahan, maraming salamat bro sa pag-share ng video. Salamat ha. Ate Rosa, dyan sa Hong Kong, God bless po sa inyong work. Pagpalain ng Lord ang inyong pamilya po. Opo, salamat. Joy Onairam. Magandang umaga po. Louie, maraming salamat. May bisita po tayo bukas, no? Saturday. Sa gabi, alas 8. Pag-uusapan tungkol sa misa. Marami akong tatanong sa kanya. Bukas ko na lang din sabihin pag nagpapakilala na ho siya. Introduce ko lang ho siya ng konti. Pero alam ko kinakabahan na ho siya kung anong sasabihin niya. Pero kayang-kaya niya naman ho yan. Kaya pag-pray po natin yung ating panauhin bukas ng gabi sa pag-uusapan natin yung ano ba misa, ba't ba mahalaga yan? Anong meron diyan sa misa? Required ba talaga yan sa Katoliko? Pwede ba magmisa pag trip ko lang? Sasagutin niya. Dapat ba talaga araw-araw ka nagmimisa? Okay, sasagutin po niya yan. Okay, fasten your seatbelt lang ho. Pastor Jigoy, Hinilya, maraming salamat po for joining. God bless po sa inyo, sa inyong ministeryo. Salvacion Salvador, salamat. Diyan sa Pulilio, Quezon, salamat po. Christian Paul Gailan, yung aming presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, magandang umaga ha. Joseph Jimenez, maraming salamat po. Acero Ubilio Dorado, Gary Joy, maraming salamat bro. Later on, makakausap natin to si Bro Acero sa tukos sa Prex. Chimichempo lang tayo and probably hindi pa niya panahon. Marami tayong matututunan sa kanya, no? Tukol doon, gusto nating maunawaan ano ba yung ministeryo na yun later on. Bro, maraming salamat Pastor Abby Cabiao, maraming salamat for joining. At ganoon din kay Junior Coronel. At sa iba pa na na-skipan natin siguro, hindi nabanggit. Pasensya na po kayo mga kapatid ha. Opo, bawi na lang po tayo sa mga susunod. Supportan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan nakalagay ho lahat yung ating conversion sa Catholic, kasal namin sa Katoliko ng aking may bahay, yung binyag ng aking dalawang anak. Sila po ay mako-confirm itong May, yung aming dalawang anak. Probably ni Bishop Patricio Buson pa rin, dito sa San Juan Nepomuceno sa Sumag. Diyan po yung aming membership. So pagdasal nyo yung aking pamilya na dire-diretso na ho kami na nasusunod sa kalooban ng Diyos. Wala po talagang iwanan na to kung ano man ang mangyayari pa sa mga susunod. Pagdasal ho natin yung State of Grace TV na magpatuloy. Try ko na mag-live dyan sa YouTube channel minsan ha. Tapos kasabay na nakikita sa Facebook. Subukan natin. Hindi ako masyadong techy pero papatulong tayo sa mga bata-bata na magagaling dyan. Pag-pray po natin. Subukan po natin yan. At least nagiging familiar na kayo doon sa ating YouTube channel. State of Grace TV. Yan po yung YouTube channel ni Brad Calix. At ang responsableng tao po na tumutulong sa atin dyan na mag-upload ng lahat ng videos natin, si Bro George. Maraming salamat bro sa labor of love. Pag-pray po natin yung ating opportunity to minister with DYAF, ang istasyon ng radyo ng Katoliko. DYAF dyan sa Bacolod. Ipanalangin ho natin, especially po sa opportunity na makapagbalita po tayo dyan sa DYAF. Alright, ano pa ba?
Yung ating plano ho, no, hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos doon sa iniisip natin na magkaroon tayo ng online na pag-aaral. May mga nagpahayag na ho sa inyo ng interest na mag-aral online. Yan po ay kombinasyon ng philosophy, kombinasyon po yan ng theology at apologetics. No? Yan po ay exclusive sa mga Katoliko lang. Kasi hingian namin kayo ng baptismal certificate na kayo ay legit na Katoliko, probably endorsement from your parish priest. Kasi ayaw natin na mag-decide kayo on your own lang kasi may tatay kayo dyan eh. Yung ating mga pare, tatay natin yan. Regardless ng edad nila ha. Hindi yun ang pinag-uusapan. Importante yung respeto natin sa mga pare natin. So yan po ang ating ipagdasal. Lord willing by June, mag-uusap pa ho kami ng presidente uli ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, kay Bro Christian Paul Gailan, yung possibility, okay? Hindi natin to ipupush kung hindi ito kalooban ng Lord. Pero yung possibility na mag-start tayo by June ng dahan-dahan, let's see. Okay? Pero at least, meron na kayong pwedeng ipagdasal. Ito yung isa sa mga intentions natin sa ating prayer na Lord willing na ito ay matutuloy by June. Dahan-dahan po ito. Probably via Zoom tayo, pero private po ito ha. Hindi natin to ila-live. Private yan. Lagi sumasabit yung sa lalamunan ko. Wow, salamat sa Panginoon Diyos. So, ilang muna mga kapatid ha, ipagdasal po natin yun, yung mga bagay-bagay po na yan. So, maraming salamat for joining. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Ama, sa opportunity na kami ho ay nakakapag-aral ho. Maraming salamat sa boldness ni Jesus, sa kanyang panahon sa lupa na siya'y nangaral publicly. Hindi siya natakot humarap sa kamatayan at sa mga chismis ng mga taong nasa paligid niya. Tulungan niyo ho kami na sa isang banda, maging bold din ho kami sa pag-share namin ng katotohanan bilang Katoliko. Not to be afraid. Importante lang, meron kaming alam namin na salita ninyo, ang turo ng simbahan, at madepensahan po namin ito ng sakto laban doon sa mga nagtatanong at mga umuusig. Kami nagdadasal ho na magawa namin ang kalooban ng Diyos. Mas importante yun kumpara sa mga personal na aming plano sa buhay. Maging masunurin kami sa kalooban nyo. Yun po yung gusto namin mangyari sa taon na ito. Makita namin mahalaga pala yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patawarin niyo po kami sapagkat may mga pagkakataon na gusto namin kami ang boss lagi. Nakakalimot kami na meron palang Diyos na nagbigay ng opportunity sa amin para mabuhay. Lord, samahan niyo po yung makasama namin dito sa broadcast, iba-iba yung kanilang intentions sa prayer, aming pangkalusugan, mga anak po namin sa school, ilang meetings na po sila, bakasyon na naman. Pag-pray po namin ang mga teachers na pa-closing na yung klase, bigyan niyo po sila ng talino at gabay sa kanilang mga ginagawa. Pag-pray namin, Lord, ang nanay ni Apple sa kanyang pangkalusugan po. Hindi namin alam yung detalye sa ngayon, pero pinagdadasal po namin siya, kahabagan niyo po siya. Kasama yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Na Lord willing po ay maging maganda yung aking pagpunta sa regional hospital para sa possible appointment sa oncologist ni Mrs. sa Corazon Locsin. Lord, marami kaming gustong gawin sa taon na ito, pero gusto namin maging maingat. Yung perfect timing, importante po sa amin. Tulungan nyo kami. Sana ho yung desire namin ay naka-inline sa desire ng Diyos sa buhay namin.
Maraming salamat po dahil tapat kayo sa amin, hindi kayo nagkukulang. Maraming salamat Mama Mary for praying for and with us. Salamat po dahil ang inyong role bilang ina ng simbahan ay napakalaki. At kami ho ay nagpapasalamat at yung aming respeto sa inyo ay gayon na lamang. Maraming salamat po. Samahan nyo kami sa maghapong ito ng Biyernes, ma-enjoy namin ang buhay, nakasama ho kayo, na bit-bit pa rin ho yung pag-asa sa kabila ng hamon sa buhay. We just want to offer to you lahat ng aming mga weaknesses. Samahan nyo kami. We'd like also to pray for our Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. Samahan nyo po siya. Ang lahat po ng mga cardinals dyan sa Vatican, ang archbishop, bishops, lahat ng monsenyor, lahat po ng mga kaparian, yung mga deacons, mga layman. Kami ho na nasa evangelization, na may kanya-kanyang platform, na gusto naming isulong ang kaharian ng Diyos sa lupa. Samahan nyo kami, na magampanan po namin yung pinapagawa nyo sa amin. Lord, maraming salamat. We would like to give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magandang umaga, Pastor Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko. At sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas, kasama yung ibang mga converted pastors sa Catholic Church, samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa buong maghapong ito. Sa kanan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video. And bye for now.